Sa programa po ni Miss Eden Santos sa NET 25 ay nilinaw niya kung bakit niya tinatanong itong patungkol sa mga barangay na tinutukoy nitong si Claire Castro na drug-free na po at itong sinasabing mga drug rehabilitation center na hindi rin po maibigay ni Claire Castro kung nasaan yung mga location. Kaya yung kay Miss Eden Santos, napaka-importante ito dahil matutulungan umano nila bilang mga miyembro ng media na matukoy kung saan ang location ito at pwede rin nilang sabihin sa taong bayan na talagang may tinatrabaho po ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Pero ang problema po mga kababayan, mukhang hindi kasi totoo, mukhang drawing lang kasi itong sinasabi ni Claire Castro na mga drug rehabilitation center at ang mga barangay na drug-free na. Tandaan nyo po mga kababayan ha, yung dating 70% na drug-free, ngayon ay naging 10% na lang na mga barangay ang drug-free. So, ibig sabihin, no, hindi man nila inamin na talagang bumabalik ang droga, nakikita natin sa datos na nilalabas nitong sila Claire Castro na talagang bumabalik ng droga. Imagine mo, bago bumaba si President Duterte, ay 70% ng mga barangay ay drug-free. And kumpirmado po yan ayon sa PDEA. Ngayon, ang sinasabi nilang 4,027 na drug-free, yun po ay hindi pa nila mailabas yung mga pangalan. Anyway, puntahan natin itong programa ni Miss Eden Santos. Talagang mapapahanga po tayo sa galing, talino, no, nitong si Miss Eden Santos. Kaya, alam na po natin kung bakit gigil na gigil itong si Claire Castro na siya ay tanggalin dahil nasasapawan po ni Miss Eden Santos itong si Auntie Claire. Talaga masama dun sa comment mo or sa tanong mo. Opo. Siyempre, kailangan yun, may factual, may mga factual data ka, di ba? Na, by the way nga pala, Eden, nandito yan sa mga ganitong lugar. Opo. Kasi diba, kung bisitahin nyo para may pagmalaki naman natin sa ating mga kababayan. Yes. Opo. Kasi syempre, di ba, yung mga pabahay nga before, nung unang sigabo, pinupuntahan talaga namin kung sumasama kami kahit malayo yan. Tama naman yan kasi trabaho ng media yan eh. At para ma-verify nila kung totoo talaga yung nire-report, parte ng trabaho ng media yan. Pero kung hindi mo maipresenta, hindi mo masabi kung saan yan, no? Duda tayo dyan. Alam naman natin yung administration na ito, magaling magsalita. Wala sa gawa. Groundbreaking pa lang yung housing project, sumasama na kami sa Pangulo, hindi ba? Biglang meron pa lang mga ganitong na para rehab, reformation na ang tawag nga, hindi rehabilitation center po nga. In short, reform na yung mga addict na dinadala siguro doon. Yung mga addict na re-reform. Dapat mismo sa Malacanang merong Balay Silangan Reformation Center. Kasi alam nyo kung bakit sinasabi ko dapat sa Malacanang mayroong Balay Silangan Reformation Center. Kasi nahulihan doon ng isang tulak na nandun mismo sa tabi ng Malacanang. No? Doon mismo sa loob ng compound, nagbibenta. Ibig sabihin, maraming addict doon, no? Sa area ng Malacanang. Dapat magkaroon din doon, no? Ng Balay Silangan Rehabilitation Center. Yan ang sinasabi ni Claire Castro. Diba? Tama yan, no? Dapat alam natin kung nasaan yung mga drug rehabilitation o tinatawag ng Balay Silangan Reformation Center. 600 plus na yan, sabi ni ni Claire Castro na tinatanong ni Miss Eden. Pala nun, so nasan yung mga yan? Para naman mapuntahan natin, para makatulong din yung mga media na eto mga kababayan, meron palang ganitong proyekto ng Pangulo na hindi naman nababanggit ng PCO, di ba? Korang-kang, dapat alam natin lahat yan, hindi lang ang media. Ngayon lang. At least, nakatulong yung media sa pagpapaabot ng mga proyekto na ito ng Pangulo. Hindi naman nagbigay. Walang binigay talaga Pangulo. Kasi wala eh. Ano mo natin, no? Ito si Claire Castro. Dapat talaga, yung mga nabanggit na barangay na yan. Tawa lang si Eden Santos, no? Ito yung barangay kaya. Oo. Naka-ready kang information. Bakit tanong ako sa isang barangay, cleared na po ba yung barangay ninyo sa illegal drugs? Hindi pa raw nag-cleared. So in short, asan pa mga rehabilitation centers yung inyong yung mga addict dyan sa lugar? Yung pakalat-kalat. Yung mga addict, pakalat-kalat. Galing talaga ni Miss Eden. Parang, ganun ba? Wala bang dyan? Yung balay silangan. Mayroon siguro, balay singhutan.
Walang Balay Silangan Reformation Center, pero Balay Singhutan, malamang mayroon marami. Silangan Reformation Center. Pinangongolekta nga sila ng mga mga parang pasyente na mailalagay sa rehab. Pero ang tanong nga doon yung 602 na sinasabi ni Yusuf Claire na naka-establish na sila ng mga Opo, yung Balay Silangan Reformation Center. Yeah. So, yun lang ay tignan natin kung ito ba ay existing o nabanggit lang kasi nga ay baka plano pa lang, kasi Ang inang yan. Sinasabi mo ng 600 seto, tapos plano pa lang. Malinaw sa sinasabi niya na meron na po tayong Balay 602, Balay Silangan Reformation Center. Pero plano pa lang pala. Baka nga, no? Tingnan natin, ngayong araw ng Lunes kung mailalabas siya ni Claire Castro, mga kabayan. Hindi pa tayo na kasi. Kaya, anyway, pag nabigyan tayo, hindi pa po kasi nakakapagbigay ko ng kahit isa man lang sana, mabigyan kami ng address mo. Grabe naman yan, make it 600, isa lang. Paano yung mga drug-free barangay? Kasi nung panahon ni President Duterte, talagang nandyan, nakalista talaga yung mga barangay. Tsaka kung yung mga barangay, kahit within Quezon City lang, o kaya Metro Manila, na pwede mong puntahan din, na cleared na sa yun, it is importante talaga yun kasi unang-unang maganda yung magiging yung kategorya ba ng kanilang barangay. Yung bloodless war on drugs kasi yung nila so di ba, walang dumanak na dugo kasi bloodless, walang dumanak na dugo. Andito sa mga Balay Silangan Reformation Center, yung mga drug addict, drug pusher na nakusang loob na sumuko sa gobyerno. Sana totoo nga na may mga existing tayong mga ganyan reformation center kasi maraming government agency na pwedeng i-partner diyan. Ayun, so, nung paglabas nila ay meron na silang natatanging mga skills ng pakinabangan po nila. Opo, ayun. Naku, anyway, kung di pa tayo dito nagtatapos, sabi ng tayo pangalawang bahagi ng ating programa. Sabi ko nga po, tingnan natin kung ilan pa yung mga kababayan nating OFW mula sa Israel, yung pa-uwi po ng Pilipinas. Wala naman talaga masama dun sa comment mo or sa tanong mo. Opo. Siyempre, kailangan mapuntahan natin yung mga yun. May mga factual data ka, di ba? By the way nga pala, Eden, nandito yan sa mga ganitong lugar. Opo. Kasi diba, kung bisitahin nyo para may pagmalaki naman natin sa ating mga kababayan. Yes. So, kailangan talaga mga kababayan po natin na nalalaman talaga natin kung nasaan po yung mga location ng sinasabi ni Claire Castro. Kailangan nating matukoy po yan, mga kababayan natin. Anyway, at antayin natin ngayong araw ng Lunes kung kaya po bang mailabas, ni Claire Castro, yung sinasabi niyang 4,027 ng mga barangay na drug-free at yung sinasabi niyang Balay Silangan Reformation Center kung saan dinadala po yung mga addict na nire-reform or nire-rehab, mga kababayan po natin. Gumamit pa ng ibang term, pareho lang naman yan. Para kunwari may sarili lang po silang programa, kalokohan talaga. Anyway, puntahan natin itong panibagong topic, mga kababayan po natin. Sinasabi kasi ng Malacanang na mas marami na pong trabaho daw ngayon na aasahan na papasok sa ating bansa. So, kung yan ay totoo, good news po yan, mga kababayan po natin. Kasi ang problema, sa bawat announcement ng palasyo, kaduda-duda. Minsan, hindi tayo makakasigurado kung ito po ay totoo o hindi dahil alam naman natin magaling po sila sa propaganda. So, for example, tumataas yung ekonomiya pero ang sabi ng World Bank, bagsak. Ang sinasabi po, ginagamit ang pera ng gobyerno ng maayos, utilize ng maayos, pero sangkatutak naman na issue ng corruption. Nandyan po yung GAA, nandyan po yung PhilHealth, nandyan po yung flood control. Hanggang ngayon is walang solusyon at hindi natin alam kung saan napunta yung budget yan. So, yan po yung mga rason kung bakit hanggang ngayon ay wala po tayong tiwala, sa bawat nagiging pronouncement ng palasyo. Diba? Gaya ng nag-ikot siya ngayon sa iba't ibang lugar. Pumunta ng Jinsan, pumunta ng Marawi, pumunta ng Nueva Ecija, farmers, magsasaka, bumisita sa mga eskwelahan. And then, magugulat tayo sa kanyang mga sinasabi, Nagugulat daw po siya dahil malaki pala yung backlog ng mga kulang ng mga classrooms.
nagugulat daw po siya na yung isda pala ng Jinsan na tuna ay na-export pala sa Amerika, no? And then hindi niya kayang sagutin ang tanong ng isang bata kung ano po yung magandang programa ng gobyerno ni Marcos Jr. para sa mga kabataan, para ma-encourage po na mag-farming imbis na magtrabaho nung naka-aircon, magtrabaho sa iba, kundi paano natin ma-encourage yung mga kabataan na ipagpapatuloy yung pagpa-farming nang may iwan ng kanilang mga magulang. Hindi niya kayang ipaliwanag po, mga kababayan natin. And at the same time, no, sa ambush interview, takot din po siya. And isang rason di umano na pinapatanggal si Miss Eden Santos ay dahil sa ambush interview na unauthorized. And syempre, alam natin si Claire Castro, no, yung isa sa nasa likod sa pagpapatanggal kay Miss Eden Santos. Dahil nasasapawan po sila at napakaganda kasi ng mga tanong ni Miss Eden Santos na napapanahon at yun po yung mga tanong na gustong malaman ng taong bayan. Sige, pakinggan natin itong si Claire Castro, mga kabayan. Trabaho, parating na para sa mga Pilipino. Parating na, sure. Sure ha? Siguraduhin mo yan. 31 food security projects na nagkakahalaga ng 18.7 billion pesos binigyan ng Green Lane certification ng DTI. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang local production at magbukas ng hanap buhay sa bansa. Dami kasing direktiba eh. Problema po mga kababayan natin, puro lang direktiba. Walang implementation. Mahigit 7,000 na trabaho ang aasahan matapos na malaki yun, 7,000 ha. grant ng Department of Trade and Industry ang Green Lane certifications sa 31 food security projects as of June 30. Kabilang sa mga proyektong ito ang pig production facilities, yun, sana. feed mill, cold yun, maganda yan. storage, greenhouse vegetable production, dairy farm at wind to finish farm. Kasama rin sa nabigyan ng certification ang ilang malalaking coconut processing facility na inaasahang makakapagbigay ng 4,725 na trabaho at isang set ng breeder farms na magbibigay trabaho sa higit 1,000 mga Pilipino. Sa ngayon, 17 projects na ang nasa pre-development stage, 7 ang under construction, 6 ang operational na at 1 naman ang pre-operational. So, saan po yung mga sinasabing na construct na, pre-operation na? Saan po yun, Claire Castro? Dapat nagbigay ka na naman ng location datos. Ang dami mo na naman sinasabi na mga napagawa na, under construction pa. Pero, alam mo, lagi sila kulang sa detalye. Hindi nila binibigay yung mga exact location. Diba? Para sana alam po natin. Ito yung sinasabi ni Miss Eden Santos, no? Sa bawat binibigay nila na datos, dapat kagaya niya, may pinapagawa silang pabahay, may pinapagawa silang drug rehabilitation center, may pinapagawa silang mga bagong pasilidad, no? Na sinasabing para sa Green Lane certification. Hindi niya matukoy. Saan yun? Batay sa datos ng DTI, mula February 2023 ay nasa 222 projects o katumbas ng 5.75 trillion pesos na ang nabigyan ng Green Lane certification. So, saan yung may Green Lane certification? Saan yung mga lugar na yan? Na inaasahang magbubukas ng 319,000 na trabaho sa bansa. Layo ng Green Lane na mapabilis ang key investments sa bansa, alinsunod sa development goals ng Marcos administration. No, problema po, wala siyang tinutukoy kung nasaan po yung lugar na yan, no? At least, for example, sa Bulacan, Nabutas, no? Sa Mindanao, sa Visayas, saang lugar yan? At least yung tao, alam nila na, oy, may mga gandang mangyari pala sa ating lugar. May Green Lane project pala dito na mapapakinabangan natin at pwede tayo magtrabaho. So, walang sinasabi si Claire Castro, putang ina. So, alam niyo mga kababayan po natin, no? Kaya itong si Spokes Attorney Harry Roque, patuloy po yung pagbabatikos niya dito kay Marcos Jr. Lalong-lalo na po sa mga nahulihan na droga dahil imagine nyo po mga kababayan natin ha, yung mga naglulutang na droga or yung floating shops na nakuha sa Ilocos, no? Pagkaangat pa lang, may pictorial na. Ayan, no? Kita nyo yan, no? Nakuha pa lang, may picture na. So, kumbaga, mukhang nakahanda, nakaready po yung picture sa kanilang iahaahon na lumulutang na shops doon sa karagatan.
Tama yung sinasabi ni Spoksare Roque. Bilyong piso ang huling droga pero walang huling may-ari. Kasi kita mo naman yung mangingisda, pag-angat, may picture na nakaabang. So, ano ibig sabihin yan? Scripted, no? Planado yung mga lumulutang na droga. Kaya sa totoo lang, no, hindi ka panipaniwala. At ang nilalabas nila na numero na 4,027 na barangay drug-free, yan po is 10% lang. Kumpara mo sa mga nakaraang announcement nila na 70% yung almost yung drug-free na ng mga barangay. So, tumataas talaga at bumabalik yung droga sa ating bansa. Kaya napakahirap na namang simulan ito ng susunod na administrasyon, itong iiwanan ni Bongbong Marcos. And tama, no? Tama ako agree ako dito sa sinasabi ni Spokes Attorney Harry Roque na ito ay pangsuna lang. At persona, bye-bye na, wala nang pakialam yan. Marcos Jr. So, yan na po yung ating update. Siyempre, gaya na sinasabi ko pa ulit-ulit, bukas po yung ating comment section para sa inyong komentaryo and opinion sa ating binanggit at tinapik na issue, mga kabayan. Maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay ang bansang Pilipinas. God save the Philippines.